Yeah, on the latter part of 2 Timothy chapter 4, Paul, as his time of departure has come, he encouraged Timothy. Sabi niya, sige, laban lang, fight the good fight. Sabi niya, ako, I have fought the fight. Lumaban ako. And I finished the course. Nasa dulo na siya. So, he is about to depart, si Apostol Pablo. Napipintura yung kanyang kamatayan. Actually, sabi po sa according to the history, na siya po ay napugutan ng ulo. Apostol Pablo. Dahil sa Ebanghelyo. So, punta po tayo sa 2 Timothy 1:6. At ito po yung mga bilin at sulat ni Pablo sa kanyang spiritual son si Timothy. He is about to pass on the baton of responsibility and faith. So, for this reason, sabi ni Pablo and Timothy, I remind you to pan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. No, dahil sa kadahilanan ito, sa ibang sa translation, therefore, no, I remind you to pan into flame. So, yung salitang therefore, for this reason, meron po siyang ini-emphasis po dyan, na kung saan may sinabi siya sa previous, na kinakailangan mong maintindihan yung sinabi niya sa nakaraan, doon ka mag-dwell. At sabi niya doon sa 2 Timothy 1:5, ito po yung reason. Sabi niya, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you. So, masaya niyo po yung salitang reminded. Ang ibig sabihin niyan is ipentemiso. No? Ang ibig sabihin sa English, assist somebody to act. So, motivation becomes more efficient if we remind or assist someone to act. Kumbaga, instruction for instruction, guide, no? Tinibigyan mo yung detalye na kumbaga parang inaano sa kanya na dapat magawa mo ng tama. Ine-aid mo, ini-strengthen mo, ine-equip mo, minamotivate mo. No? Kaya ang isang bagay, we need to do it resiliently. Ngayon, question, how to do it resiliently? So, sa ganong sitwasyon at kalagayan. So, number one, main points, motivation in doing. So, mahalaga po na tayo ay namomotivate or nai-encourage, no? O nasusustain. Kumbaga sa engine po ng makina, there must be lubrication para po ang makina ay makatakbo ng mabilis. Malaking bagay po ang nagagawa ng lubrication. No, may mga technology na ngayon na sa mga sasakyan, pag pinaandar mo, merong pag-start mo, may makikita kang blue na parang kapiterang gano'n. Ibig sabihin nun, hayaan mo muna na makaikot ang langis. Pag nawala yun, saka ka pumakbo. Yun yung mga bagong sasakyan ngayon. So, tayo man ganun din. Pahihirapan tayong sumugod sa laban pag tayo ay hindi na-motivate, hindi na-encourage, hindi tayo na-equip. Kaya, ang isang bagay doon, sabi nga, napaka-importante na tayo ay ma-motivate. No? Kasi motivation is a driving force. Yan ang magpapa-under sa iyo. Motivation is an inspiration. At motivation is it fuels people to persevere and to do resiliently. Yung maging patient ka, it is just in a short time, pero yung perseverance, it is a long time of waiting. Hindi mo kakayaning maghintay ng matagal kung wala kang inaasahan na pangako. Isipin mo si Abraham, pinangakuan. No? 80 years old, 75 years old, na-fulfill yung promise, 100 years old siya. Sino kaya maghintay ng 25 taon sa pangako? Pero ang maganda doon, kilala niya kasi kung sino ang Diyos niya. Na-empower siya ng pangako ng Panginoon. I will bless you and I will give you many multitudes of people. No? Magiging blessing ka sa maraming tao. Kaya napakahalaga na meron kang pinaghuhugutan. Yung po yun yung tinatawag na anchor of His hope. That hope will not disappoint us. Kaya ang ating pag-asa ay ang ating Panginoong Yesus. So resilience is the source of action. No? Dito ka mag-uumpisa eh. Kailangan mag-boost ka.
Kailangan ma-energize ka. No? So, it ignites the adrenaline and boosts your passion to rise up. Paul magnified or highlighted the value of such sincere faith that he had passed down to a young pastor. So kung saan sinabi sa kanya ni Pablo na panting to flame, yung sabihin, yung niremind sa verse 5, na alalahanin mo ang sincere faith ng iyong mga magulang, ng iyong ninuno, at maging si Apostol Pablo na kung paano nakakasama niya ng ilang panahon sa paggawain ng ministeryo. So, nailay down sa kanya yung legacy na dapat niyang iwanan. At yung sincere faith na yun, ito yung kanyang values. Ito yung kanyang prinsipyo. Dito siya nabubuhay, na kung bakit siya nabubuhay na maging maayos. Ito yung pundasyon at pinaglagakan ng kanyang buhay. Kaya minsan mayroong mga tao na kung dudumihan mo ang pagkatao niya, teka muna, diyan tayo magkakaproblema. Hindi ako papayag na dumihan mo ang buhay ko. Papayag ako na maging significant ang buhay ko, pero para ako ay mapariwara, hindi ko papayagan yun. No? Kaya, sabi doon, Timothy's future life will depend on how he reflects on his spiritual heritage. Napaka-importante po na may mga taong nagturo sa atin. Unang-una yung Bible, sabi sa Romans 15, for everything that was written in the past, it was written for our learning, so that through encouragement of the Scripture, we might have hope. First thing is the Word of God. Kaya pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, hindi pwedeng nagsisimba lang tayo pero hindi tayo nag-aaral. We need to meditate on the Word of God. Kailangan maging bahagi siya ng sistema mo. Maging lengguwahe mo siya na natural. Doon po dumadating ang pagbabago. So Timothy's response and decision are determined by his motivation. Kung paano ka pinubo, kung paano ka pinalakas, kung paano ka sinustain, doon magdidepende ang pakikitungo mo sa ibang tao. It enables us to do better than expected in the face of difficult circumstances. It pushes us to our limits, parang rubber band. Talagang minsan ini-stress tayo. Na para kala natin hanggang doon na lang ang kaya natin gawin. No, kaya ang Panginoon, habang tayo nabubuhay, hindi matatapos ang ministeryo. Kaya ang Church of God, we come up to the point na hanggang may kaluluwa na mapapunta sa impyerno, hindi tayo titigil. We are not after the numbers, but we are after the purpose. Kasi nabubuhay tayo para isalba at iligtas ang iba sa pamamagitan ng paggamit sa atin ng Panginoon. Amen. Sige po. So, naalala niya po si Gideon, no, yung kanyang istorya na kung saan ay dumating sila ng bakit sa sitwasyon na sinabi sa kanya ng Panginoon, you have only 300 soldiers against 135,000 na Midianite soldier. So, siyempre si Gideon, tao lang na may kahinaan. Alam niya yung nature niya. Kaya lang, pag dinivide mo yung 135,000 to 300, ang pera, napakadami, napaka-lyamado, no? Walang magagawa ang 300, no? Against 135 sa dami. Pero si Lord, kasi ang kasama mo, there is something in it na gusto niyang patunayan. No? Kaya sabi niya dito, but if you are afraid to go down there, you may take your servant Purah with you to their encampment. Kasi nababanaan ni Lord, mayroong takot eh. No? Kaya gusto ng Lord, i-encourage siya. When you will hear that they are talking about, that way, you will be encouraged to attack the encampment. Kaya mahalaga yung maririnig niya. Sabi niya, Gideon arrived just as man was telling a friend his dream. I had a dream. He was saying, a round of loaf of barley bread came tumbling in the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. Ang madali sabi, ito yung pagtatagumpay. So, sino itong magtatagumpay na to? Ito yun. His friend responded, this can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. So, narinig niya mismo, lumabas yung pangalan niya. Magtatagumpay ka sa laban. So, ang nangyari, God has given the Midianites and the whole camp into his hand.
Kaya alam niyo po, napakahalaga na tayo po ay laging nakakarinig ng salita ng Panginoon, di ba? Then, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Kaya doon, ang ating pananampalataya ay lumalalim. So, motivation has many things to accomplish in our lives. Di ba? Ano ang mga bagay na pwede nating ma-accomplish kapag tayo po ay well-motivated at tayo nasusustain. So, sabi diyan, when Gideon heard the dream and its interpretation, sabi diyan, he bowed down and worship. So ano po ibig sabihin ito? No? The motivation increase our well-being. No? Nagbabago ng pagkatao. No? Nag-aayos ng moral. Dati hindi ka naman marunong sumimba, hindi ka marunong magdasal. Ngayon, sumisimba ka na, nagdadasal ka pa. No? At sabi daw, he returned to the camp of Israel. Next thing, no, he returned to the camp of Israel and called out. So, ang pangalawang bagay na ma-accomplish po ng motivation, no, it increased the productivity. Isipin mo, nag-aya pa siya ng marami. Sabihin, naging significant yung buhay niya kasi may mga sumama sa kanya na naging matapang din katulad niya. Nahawahan niya ng espiritu niya ng may katapangan. No, kaya ang pagkakaroon po ng takot, nakakahawa po yan, mga kapatid. Malakas po ang impluensya ng takot. No? Then the third thing, sabi doon, then he get up. So the third accomplishment, it is an anti-fatigue or energy booster. Yeah. No, siya po yung kung saan ay ang atin pong kahinaan, nasusustain na kalakasan. No? Tayo po ay, kumbaga sa makina ay talagang nare-revolutionize po yung makina natin. No? At tayo ay nagkakaroon ng lakas na loob na tumayo sa mga sitwasyon at kalagayan. And the last thing, sabi doon, and the Lord has given the Midianite camp into your hands. Ang maganda po sa mga taong motivated, na-accomplish niya po ang goal. No? There is achievement of goals. Na kung ano man yung suma total sa gusto mong mangyayari, ay nangyayari dahil may pabor at sinasamahan ka ng Panginoong Diyos. Sige po. Maging si Apostol Pablo no? Kaya mapapansin mo, napakahirap ng isang kalagayan na kung saan nagpapaka-Kristyano ka, nabilanggo ka pa, pinipersecute ka, at nababanaan mo na napipinto na yung kamatayan mo. Kaya mo bang mag-encourage sa ganung kalagayan mo? Ang hirap yun. Pero dahil itong si Apostol Pablo, isinaksak na kasi niya ang kanyang buhay sa Panginoong Hesukristo, dahil doon, ang dami niyang naranasan na himala. Ang dami niyang naranasan pagkilos ng Diyos, naranasan niya ang divine inspiration and guidance at lahat, yung anointing, yung power, naranasan niya. Para ano pa ang buhay na to kung hindi ko ibibigay lahat sa Kanya? Ibig sabihin, willing siya hanggang kamatayan, ibibigay niya. Nasabi niya doon sa 2 Timothy 1:12, that is why I'm suffering as I am. Kaya nga ako nagdadalas ng ganito. Kasi bakit? Para sa pananampalataya ito. Para sa Panginoon to. Yes, that is no cause for shame. Hindi ako nahihiya. Mabilanggo ako para sa gospel. Because I know whom I believe. And I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. No, notice the word, I know whom I believe. Hindi ito kilala lang sa pangalan. Para makilala mo siya, makikitungo ka, makikisama ka, makikipamuhay ka, yung prinsipyo niya, gagawin mo prinsipyo mo, yung paninindigan niya, gagawin mo paninindigan mo. Yung lahat ng kalooban niya, na tama, at nakita mo yung mali mo, i-align mo yan doon. Kung kailangan mong dumating sa point na ipaglalaban mo, yung pananampalataya niya, tatayuan mo to. Kahit nag-iisa ka lang laban sa buong mundo. Pero ikaw ay nasa tama, okay lang. Yun po ang paninindigan ni Pablo. Kaya kung bakit siya ay kaya niyang i-encourage sa kanyang spiritual son na magpapalit sa kanya, na ipapasa niya yung baton ng pananampalataya.
Kasi ang mahirap kay Timothy, itaturnover mo sa akin ang batong. Parang nakikita ko, ganyan din mangyayari sa akin. Mabibilang din ako, mamamatay din ako. Tatanggapin mo. Maliban na handa kang mamatay para sa Panginoon. To live is Christ and to die is gain. Yun po ang kalagayan nila. Napakahirap. Mapalad tayo ngayon malaya tayo dito Pero minsan pinaranas ako ng Panginoon ng ganitong persecution. Ay, salamat. During those moment na kung saan dumadating yung sitwasyon na napakahirap, hindi ko na ito naranasang matakot. God did not give me the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Tumayo ako, nanindigan ako. Pwedeng makulong ako. Pwedeng mapuputan din ako ng ulo. Pero I stand my ground. Alam ko, hindi ito papahintulutan ng Diyos kung hindi niya kaloban at sasamahan niya ako dito. Hindi ako nag-higgs. So napagtagumpay ako sa pangalan ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayo po ay merong totoong pagkakakilala sa Panginoon. No? Meron tayong experience. Kasi worshiping God is not about religion, it's all about relationship. You must experience Him through your life situation. Then 2 Timothy 1:6, for this reason, I remind you to pan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. So ang isang bagay, ina-assist ni Pablo si Timoteo. Na anong gusto niyang gawin? Yung sincere faith na yun ay pinasa sa kanya, pinamana sa kanya ng kanyang mga ninuno at si Pablo, pag-alapin niya. Kaya notice the word pan means anasoporeo. So pagka yan po ay binigyan natin ng kahulugan, the word ana, pagka inano natin siya, inati-ate, again, the word so cut the syllable from the word sowing. No? Ibig sabihin niya, the life of faith. And poreo is to burn. Kaya kung ilalagay ko siya sa isang pangungusap, ang ibig sabihin po niya is to rekindle the life of faith that burns in you. Kaya to keep the life of faith that burns in you or in us is not more on ability, but a life with morality. And this is the second point, to do it resiliently. Hindi mahalaga kung anong nagawa mo, kung anong napatunayan mo, ang mahalaga, sino ka sa harap ng Panginoong Diyos. Minsan, parang lumalaki ang ulo ng tao pag sobrang maraming magaling, maraming nagagawa, maraming napapatunayan na parang hindi na magagawa ng iba kapag wala siya. Kapatid, actually, it's all about God. Hindi issue kay Lord kung ikay walang pinag-aralan. Pero siyempre, lahat yan, pag nandun ka na, i-equip ka ng Panginoon. Ang importante sa tao, mayroong availability, ibigay mo yung sarili mo, sabi sa 2 Timothy 2:21, if a man will cleanse himself from the latter, sa mga kasalanang nakaraan at lilinisin mo ang buhay mo, he will become an instrument for a noble purpose. Made holy and useful for the master and always ready to do good works. Ang importante, may malinis kang pamumuhay. Kaya tayo po ay tinawag ng Diyos para gumawa ng mabuti. Ito ang purpose ng buhay natin. Kaya sabi nga, Psalms 37 verse 21, 25, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken. No? Sabi dyan, or their children begging for a bread. Hindi ka pagkukulangin, hindi ka paghihirapan, hindi ka pababayaan, maging mga anak mo damay. Ibe-bless sila, pero pag nakikiresponsable tayo sa Diyos, naging immoral tayo sa Panginoon, maging ang anak natin damay, na wala silang kaalam-alam, mga inosenteng bata, no? Pero nadamay dahil sa kasalanan ng isang magulang. Kaya magpakatino po tayo para tayo ay damay ang ating mga anak sa kabutihan. Ang kanilang mamanahin ay ang lahat ng pinagpagalan natin. Maging itong pananampalataya na ito yung pamamana natin na pwede nilang dalahin sa kabilang buhay. So ngayon, pag sinabi po diyang salitang righteous, moralidad yan
So, nakadepende sa iyong moralidad kung bakit ka pagpapalain ng Diyos, hindi sa galing. Hindi dahil magaling ka eh. Ang sabi dito, dahil may moralidad tayo, dahil naging mabuti tayo sa Diyos. Ang salitang righteous o righteousness, hindi ibig sabihin yan, hindi ka na nagkakamali. Kasi sabi dito, salitang righteous sa Greek is sedaka, o ang ibig sabihin niya, cleansing the self in a moral sense by our Creator's standard. Hindi ka naman pwedeng linisin kung malinis ka. Di ba? Ang taong nililinis, yung mga taong dating marumi. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay binabahagian lang niya ng katuwiran. It is not our own righteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan upang tayong mga makasalanan ay makabahagi lang ng katuwiran sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kapag pinamuhay mo ang salita niya, ang nakikita hindi na tayo. Ang nakikita sa buhay natin ay si Jesus na maging ang demonyo. Pag tumayo ka, if you stand your ground against the enemy because you live by faith, you live according to His Word, ang nakikita niya sa iyo, hindi na ikaw. Kaya nangangatok ang diablo pagka sinabi mo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. He obey and tremble because Jesus is in us. For greater is He that is in us than he that is in the world. Yung po ang nagagawa ng tao na na-motivate. We can stand strong and be bold. Kasi bakit? Hindi ikaw ang Panginoon. Alam mo, kung ano ang obligasyon mo, gawin mo, gagawin niya ang obligasyon niya. Hindi po yung magic na tatayo ka lang. No? So, next thing, doon, kasi si Timoteo, nakaranas po siya na maliitin. No? Sabi doon, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. So napakahirap na ang isang tao ay mawalan po siya ng tamang pakikitungo sa kanyang sitwasyon. No? Kasi mawawala ka sa focus pagka hindi ka nasa presence of mind, no? Pagka hindi payapa yung kalooban, no? Dumating ang sitwasyon, gumugulo na, hindi ka makapag-isip, wala kang tamang desisyon, sira-diskarte mo. Pero pagka ikaw yung tao na nakapeg sa salita ng Diyos, at alam mo kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon at towards your situation, kapatid, may problema, pero ang problema, kontrolado ng Panginoon sa inyo. Binibigyan niya ng direksyon na bawat galaw mo, ginaguide ka dahil sa ito. Kaya minsan, hindi man tayo na-criticize, hindi man tayo na-review, pero minsan yung ating mga sitwasyon at kalagayan. Sila ang mga nagiging dahilan na kung saan tayo pinanghihinaan ng loob. Tayo ay nasisiraan ng pananaw, nasisira yung ating perspective, mali yung ating tingin sa mga bawat sitwasyon, at kung bakit minsan tayo ay nakakaranas ng pangit na pamumuhay. So minsan, pag titingnan mo yun, i-analyze mo, pinababayaan ba ako ng Panginoon? Kapatid, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Actually, you are well guided, you are well protected, 24/7, nakatitig ang Diyos sa iyo. No? Kaya naman, pagka ang mga sitwasyon yan ay dumadating sa bawat isa sa atin, kapatid, magtatanong ka na hindi nagre-reklamo kundi naghahanap ng katotohanan. Lord, ano ang purpose mo? Bakit nangyari ito? We need to seek. Ako po, sa buhay, tandaan ko ng pinagdaanan. Nandyan niya na ako'y na-stroke. 2010 pa yun. Pero hanggang ngayon, hindi na po yan na ulit. Before that, na-accident ako ng vehicular accident. Bumalentong 3 beses yun. Kung nakwento ko na sa iba rito, pero nakwento ko na yun. Sinasalubong namin yung mga sasakyan, puro kami lasing. End up na kami nakatihaya sa kalsada dahil bumalentong kami ng 3 beses. Tapos ngayon, sabi ng doktor, may CKD ako, stage 3 na.
So, good thing nakita ko, bahagya pala umangat yung creatinine ko. Pero ang isang magandang bagay doon, in-address ko agad kasi ang CKD, walang sign yan. Para ramdaman mo yan, nasa dulo ka na. Magdadialysis ka na for life. Or magta-transplant ka. So, dumating ako sa point, yung medisina, parang pagkain na. Ang dami. 4 years ako nagagamot. Kung iipunin ko yung gastos ko, nakabili na ako ng isang brand new car. Nagtanong ako sa Panginoon, Lord, what is wrong? Siyempre, una, may pananampalataya, may pananalangin ka, nandun ang mga doktor. Hindi lahat ng doktor na ito pagdating sa pagkain. I found that there is something wrong in my food intake. Nagkukontrahan ng pagkain at ang gamot kung bakit hindi ko nakikita yung epekto. So, binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Mahal, maging malusog, mahal. Tumawag ko na, nagmuha ko ng doktor just to guide me in my everyday food intake. Tinuruan niya ako, ito ang mali, ito ang tama. No, ganito gagawin mo. So, morning, evening, lagi kami magkausap. Minomonitor niya yung pagkain ko. Pipicturean mo yung pagkain mo, pakikita mo sa akin. Pipicturean mo yung bibi mo sa umaga, sa gabi. Believe me, when I correct my input, nang na-correct ko yung pagkain ko, 2 weeks, di-reverse ang mga problema. Kapatid, ito ang conclusion ko. Kukunti ang namamatay sa gutom. Alibitin mo yung katabi mo. Marami ang namamatay sa kain. Ang daan sa kain. Kailangan mo i-educate ang sarili natin sa pagkain kung ano ang proper. Hindi lahat ng pagkain pwede na sa iyo. Lalo na pagkain ko may karamdaman na. No, yun po yun. So Japan is known for its unique culture and tradition, being one of the most resilient countries in the world. But hindi ang Japan. No, nakaka-bounce back siya regarding the calamities. Mga lindol, no, napag-aralan niya. No? Sabi doon, travelers can learn not only from the earthquakes and nuclear accident, but also from reconstruction and overcoming adversity. Sila pag gumawa ng kalye, ngayon binaklas. Bukas, bumalik ka, pwede ng daanan. Sa Cavite. Bakit kayo doon? Nagbobol-bol na trapiko dahil isang taon na yatang ginagawa. So Tokyo, ito yung kanilang trophy Sky Tree Tower. Dito pinakita na kung paano itong building na to ay naging resilient. Kahit lumindol, sumasayaw siya sa lindol. No? Became the tallest tower in Japan in 2010 and reached its full height of 634 meters. Sipin mo yung mga hapon. Kaya nung minsan ako po pinagaloban na makarating ng Japan, inggit na inggit ako sa bansang Hapon. Sana, sabi ko, sana ganito ang Pilipinas. Disiplinado ang mga tao, napakalinis, pakikipot ng kalsada pero hindi nagtatraffic. No? Yan ang makikita mo doon. So meron po silang tinatawag na Daruma dahil it is a symbol of resilience. No? And the strong spirit of the Japanese people against the impulses of nature, disaster or war. They can always stand up to get over any challenge and shine. Itong Daruma dahil na ito, no? Parang ganito po yan. No? Yan. Kahit anong gawin mo sa kanyang hagis, so balik-balik na rin mo siya, tatayo siya. No, it speaks of resiliency. Ito yung resilient na tao. Hindi ibig sabihin wala kang pagbaksak, wala kang problema. The righteous had many trouble, but the Lord will deliver him them all. Kaya tatayo tayo. Ang masarap, no, ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung pagbaksak mo. Ang iniintay ng Diyos ay yung pagtayo mo. Kasi nandun siya. Yung power kanya. At ang maganda, sige mo, palakpakan natin ang Panginoon. Ang maganda kung bakit ikaw ay patuloy na tatayo, napipit ka ng wisdom and knowledge coming from God. Na kung paano mo napagtatagumpayan yung sitwasyon, kaya nung pag napagtagumpayan mo, yun ang legacy na iiwanan mo sa mga sumusunod sa iyo. Sa mga taong inaalagaan mo, etong natutunan ko,
Kaya inaalaw at sinasadya talaga, ano pa, sabihin ko Lord, na sinasadya talaga ng Diyos to. Kasi bakit? We need to grow. We need to be educated. Ano ang gagawin mo pag hindi ka natuto sa buhay? Dahil maraming buhay ang napapahamak. Kaya sa bawat pinagdadaanan natin, magbabacktrack tayo, Lord, anong mali? Bakit ganitong nangyari? Maghahanap ka. Pag naghahanap, makakasuko. Yun ang Panginoong Diyos sa ating buhay. So the true measure of person's morality is not the ability to avoid doing wrong, but their ability to stand up what is right. Amen. Hindi naman inaalis ng Diyos na magkamali kayo. Huwag lang intentional. May tinatawag na honest mistakes. Pasensya na, tao lang eh. Hindi ko naman ginusto na nagawing mali yan. Pero kung nagkamali, ang masarap pakinggan, patawad. Pasensya na. I'm sorry. Magic word, pag nabanggit mo yon, okay na. Pero may papatunayan ka pa rin. Kailangan, patunayan mo na magiging maayos ka na on the second time around. No? Kaya, napakaganda po na tayo ay magpatuloy sa buhay. Kasi ang sabi ng Biblia, we need to finish the race. He who began a good work in us will finish it and bring it to completion until the coming of our Lord Jesus Christ. Ang maganda, siyang nag-umpisa sa krus ng Kalbaryo, siya din ang tatapos hanggang sa siya'y dumating. Basta ang importante, tayuan natin yung ground natin. Stand our ground, stand firm. T-shirt ko, stand firm. And you will see the salvation of the Lord. Amen. The Christian life is a marathon, not a sprint. This means we need endurance and resilience if we are going to finish well. Maganda, pati ang ating marathon sa buhay, ang ating takbuhin. No, kaya not by might, no by power, but by the Spirit of God. And I will end on this verse. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Atin na pong tanggalin kung ano man yung nakikita natin na dapat alisin. Mga kasalanan man yan, mga kahinaan. No? Sabi dyan, and sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Hawak lang kapatid, yakapin mo ang salita ng Diyos, pamuhay mo lang, ang Diyos, hindi ka niya papapayaan. Sabi niya, God is able to do exceeding abundantly beyond what we ask or think according to the power that works in us. Siya pa rin ang magbibigay sa atin.